Hi guys, kukontinue na natin yung paglalagay namin ng itlog doon sa incubator natin. Ito, kinuha ko na yung itlog kasi para mabilis ang na wala na paghihintay. Ito yung mga itlog. Ito yung sa Rhode Island natin. Yan, Rhode Island. Ito yung Rhode Island natin, nilagyan ko ng tanda na R1, ibig sabihin Rhode Island. Tapos yung date siya natin nilagay. Ito yung sa February 1 dapat mapisa tong itlog na to. Kasi 21 days yan eh. Ito naman T1 kasi ibig sabihin ibig sabihin Texas. Yun lang. Tinandaan ko lang. Tapos kaya ballpen lang din ako, sinulat ko para hindi masyado makapal yung tinta kasi baka maka-epekto sa itlog kasi masila ng mga itlog eh. Kaunting lang, nagkakaroon din ng epekto yan sa laman sa loob kasi na-absorb ng yan. In-upgrade, nilagyan na natin ng UPS yung ating incubator para kung saan mag-burnout na siguro kahit mga 3 oras hindi maipektuhan nating incubator, dire-diretso ang operasyon. Ito nga pala yung controller natin. Yan yung controller natin. Namatay na siya ngayon patayin ko muna dito sa UPS para kasi hindi ko pa nalagyan niya ng manual off eh. Yung yan, pinatay ko muna. Sasalang ko yung itlog. Yan, ito. Ayan. Ito naman ito yun. Sa January 25 dapat mapisa to. Sa sunod na vlog ko, ikakandling ko na to. Titingnan natin kung ilan yung may sisiw dyan at posibilidad na mapisa. Ngayon ilalagay ko na to yung ating egg dito sa baba. Dito ko muna ilalagay. Yan. Dito ko muna ilalagay yan. Madami-dami din pala to. Matagal-tagal tong video na to. Saan ba pwede? Yan ako dyan. Mahirap maglagay ng itlog. Yan. Mga 7 days pwede mo na tong i-cuddling eh. Ma-evaluate mo na kung merong siya, yung similya. Ibig sabihin balot, yung nagbabalot na siya. Makikita mo pag sinilag mo sa ilaw. Pero dati sa madilim, ginaano ko lang to. Ito February 1 dapat mapipisa to. Kasi 21 days yung itlog eh, yung manok. Pero pag ibang kagaya ng mga itik, mas mataas na, mas matagal kasi mas mainit na temperatura ang kailangan nun. Ito yung sa Texas, nakisabay yung chewin ko na nakasabay siya na ilagay sa incubator. Yan. Hindi makakita, madilim. Yan. Diba yun? Ito, pasok natin dito. Yan, isang na yan. Dito muna sa kabila, wala pa naman laman to. Bilis kasi itong itlog na ito sa isang Rhode Island lang yan. Napakalakas mga itlog ng Rhode Island.
Kasi bali yung nabilang ko na sa kanyang itlog na ano, hindi pa siya natigil hanggang ngayon. Noong una may 8 itlog ako na nauna na tawag dito na ipinalimlim ko sa manok kasi titingnan ko kung magandang ano niya, similya. Ayos, maganda. Pag minsan halos araw-araw na itlog pag kahit isang ano, tsaka matakaw ng damo to, makakatipid ka talaga sa ano, itong Rhode Island. Kaya pala sabi, nakaka 396 ata yun na itlog, itlog siya sa isang taon. Yan, yan naman na natin. Baka next week i-handling ko na to lahat. Ito ano na to, hindi ko lang kinandling. Baka isabay ko na lang dito sa ano na to. Sunod na uwi ko dito para sa next na vlog natin. Ito yung ano natin yung thermohydrometer. Yan, dapat dito lang siya, dapat naglalaro sa 50 to 65. 55 to 65 ano, yung kunang hangin natin, yung humidity, yung humidifier to, yung baba na to. To pag ano na, lalagyan lang natin to ng ano, kahit siguro mga karton, tas itong ano to dito natin lalagay. Diyan na natin yan ipapipisain. Ito muna yung magsisilbing hatcher niya kasi hindi pa tayo nakagawa ng egg hatcher eh. Bahay muna natin ang UPS. Ayun. Tank. Hindi ko pa ito na ano na diretso igawa ng ano. Dami kasing ginagawa eh. Susunod na lang. Ano, sabay. Pero ito ano, nagano. Yan na lang muna guys. Ito nilagay ko to sa ano, sa bodega ng pakain, lalagyan ng pigs ng mga pakain sa baboy. Yung UPS ko hindi ko pa nilagay doon sa ano kasi ito di sa wall to eh, wall mounted dito, wala lang ang balang pambato. Ito ilalagay ko to sa char guys, itong ano na to, pinaka blower na to. Bye guys.